So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video natin and for today's video, phone comparison tayo ulit ng mga pwede natin i-compare na iPhone sa pwede nyo ma-purchase ngayon sa Green Hills. So ang topic natin is the iPhone XR versus the iPhone 12. Ano kaya ang perfect na bilhin ngayon 2024? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, ang topic natin for today nga is the iPhone 12 versus the iPhone XR. So, kinompare ko tong dalawang smartphone na to kasi yung hindi yung pinakamataas kasing version or variant ng XR ay hindi nagkakalayo doon sa base model ng iPhone 12. So, bago tayo mag-start, saan nga ba tayo bibili ng mga legit iPhone? Syempre, wala nang iba kundi sa mga binablog nating shop. Unang-una kay Ate Mayet, CMB Gadgets. Pangalawa, ZMB Cellphone Accessories kay Ate Annette. And of course, Malin Gadget Shop kay Ate Malin. And yung mga links ng kanilang mga Facebook pages, nasa description box. Inquire na lang kayo kung interested kayo bumili ng mga iPhones doon sa Green Hills. So yun nga, iPhone XR is very affordable na lang ngayong 2024. At ang magandang balita, itong dalawang smartphone na to ay updated pa rin sa mga latest software ng iOS, including the iPhone XR. Pero next year, I don't know. Merong mga 20% chance na ma-update siya. Pero maliit na lang talaga yung chance na ma-update ang iPhone XR next year. Pero yon, iOS 18 is good. And don't worry, kahit na iOS 18 siya, kahit hindi man siya ma-update sa iOS 19, yung iOS 18 ay napakatagal pa yan magiging relevant sa market. Mga ilang taon pa yan bago mawalan ng mga software support. Kaya all goods na all goods pa rin gamitin ng iPhone XR mga J-Vlog. So, iPhone XR 64GB, makakuha niyan for as low as 9,000 pesos to 11,000 pesos. Mga ganyan yung range niyan. Depende na lang po. A quick reminder lang, yung mga presyo ng sa shop na iba-iba. Pero ganyan yung mga range nila. 9 to 11,000 pesos for the 64. 128 is 11 to 12,000 pesos. 256 is 13 to 14,000 pesos. Tapos yung iPhone 12 naman mga J-Vlog na 64 gigabytes, makakuha na lang kayo yan for as low as 15.5 mga ganyan. 15.5 to 17, 128, 18.5, tapos 256 na sa 20 to 21,000. So kung makikita nyo nga, yung 64 gigabytes ng iPhone 12, and yung 256 gigabytes ng iPhone XR hindi po nagkakalayo. Kaya okay din naman sila i-compare sa isa't isa. Dahil marami rin nagde-decide kung ano bang ipe-purchase na lang. Kung magto-256 ba sila na iPhone XR or magsi-64 gig na iPhone 12 kasi hindi nga nagkakalayo yung presyo. So dito sa video na to, hopefully makatulong itong phone comparison natin para sa inyo. So game. Unang-una mga ka-J-Vlog when it comes sa specification, syempre clear winner dito when it comes sa specs, si iPhone 12. Marami tayong makikita mga gandang upgrades na nangyari sa iPhone 12 compare sa iPhone XR. So, kung pagpipilian nyo yung 64GB, so yun mga ka-J-Vlog, ang unang-unang advantage ng 12 is of course 5G. 5G na siya, OLED display, and of course, mas smaller form factor, mas maganda yung form factor niya. Even though pareho sila ng screen size sa 6.1, for me, mas portable, mas okay gamitin si iPhone 12 dahil box type na siya. Pareho naman silang aluminum body, don't worry. Pero mag-iba na sila ng design. Box type sa iPhone 12, curve pa rin sa iPhone XR. Tapos, yung display nga is OLED. Magandang balita dun sa mga base model ngayon ng 12 series ay na-adapt na rin ang OLED display compare sa mga base model ng iPhone 10 and 10R and 10 ng 11 is naka-IPS LCD. So, yun yung isang advantage display and of course 5G. Ito po yung unang smartphone na nagkaroon ng 5G sa iPhone lineup 12 series. So, yun na rin isang advantage. Of course, is future-proof na rin yung connectivity ng iPhone 12. Next is next is the chipset. Napakalayo ng chipset. Nalaktawan sila ng isang generation. Apple A12 Bionic chip for the iPhone XR, Apple A14 Bionic chip for the iPhone 12. So yun nga, sa chipset na yan, syempre, since advanced si iPhone 12, expect nyo na mas matagal din tong magiging relevant sa market compare sa iPhone XR. Mas matagal siyang software update compare sa iPhone XR. Even the camera, single rear camera sa iPhone XR, dual rear camera sa iPhone 12.
ang maganda sa iPhone 12 is yung dual camera niya or yung secondary camera is ultra-wide camera na very useful. Alam niyo naman ngayon, di ba? Mahilig sila sa mga 0.5. So, dyan yung mga gamit yung sa iPhone 12. So, yun, kung makikita nyo, marami naman ding mga specs na pwede na natin makonsider na bilhin ng iPhone 12 compare sa iPhone XR. Kumbaga, mas may enjoy nyo na. When it comes sa battery, meron talagang issue ngayon ng iPhone 12 na mabilis talaga sila malobat. Kasi titingnan yung battery capacity ng iPhone 12 isa sa 2,800 plus mAh lang, napakababa. And though the chipset of the iPhone 12 is smaller, so smaller processor meaning mas power efficient, pero yun nga, tulad na sinasabi ko sa mga previous video ko, na 4 na taon na software update ng iPhone 12, hindi na siya ganun ka-power efficient compare nung lumabas siya noong year 2020. Kasi syempre, sa mga bagong labas ng mga iOS, is meron mga bagong features na nagre-require ng battery consumption, na yun po yung isang result kung bakit mas bibilis ngayon malobat ang mga iPhone 12 compare nung lumabas siya noong year 2020. Pero, still, maganda pa rin naman ang battery optimization ng iPhones, mga ka-J-Vlog. Meron lang mga nadadagdag na mga features every year na nagre-require ng battery consumption. Kaya yun yung nagre-result din na mas mabilis low-bat ang mga iPhones nyo na older. Unang-una dyan, marami naman ding way para makatipid ng battery. Naggumawa na rin ako ng video about dyan. Off nyo yung background app refresh, yun yung una. Sunod, i-off nyo yung mga motions. Nasa accessibility yan. Off nyo yung mga tracker nyo, off nyo yung mga yung fitness tracking kung hindi nyo naman ginagamit. Usually, iba, ino-off naman yung mobile data pag hindi ginagamit. Yun din, isa rin yan, lalo na pag mobile data parating naka-on, tapos di nyo ginagamit, tapos nasa bag, parati ko na-experience yan while going out. Pag ino-open ko yung bag ko, sobrang init lahat ng devices ko, tapos lahat magkakadikit. So, lahat yun naka-open ng mobile data. Yun din yung result ng isang mabilis mag-low bat pag naka-on yung mobile data nyo na hindi nyo naman ginagamit. So, yun, isang advice is off nyo yung mobile data nyo na lang pag hindi nyo ginagamit kasi pag nakakulob yan sa bag, nag-cause yan ng overheating. Trust me, na-try ko na yan sa mga iPhones ko. So, yun. Kung makikita nyo naman, ang daming mga upgrades na dito sa iPhone 12. Kasi, 2 generation ang lockdown niya sa iPhone XR. Kasi, syempre, iPhone XR, sunod dyan is the iPhone 11, tapos next is the iPhone 12. Kung pagpipilian nyo mga ka-J-Vlog ang iPhone XR and iPhone 12, syempre, clear winner dito sa ating phone comparison is the iPhone 12. Pero marami rin kasi nagde-decide, lalo na kasi iba is, meron lang talagang certain budget na i-consider when buying an iPhone. Kaya, nag-iisip, magsasacrifice ba ako sa storage dito sa iPhone 12 na 64GB lang or mas makakamura pa ako dito sa iPhone XR na meron 256GB. Kasi yung 256 ng XR and 256 ng iPhone 12, napakalayo ng difference. 14,000 for the XR, 21,000 for the iPhone 12, 256GB. Okay, so hopefully dito sa ating phone comparison ay makatulong sa inyo. Kung ako bibili ngayon with a certain budget of 14 to 15,000 pesos, ang tinitingnan ko rin kasi nasa preference na ng consumer. Kung talagang storage hubble nyo, definitely 64GB of the iPhone 12 is hindi po para sa inyo. Ang minimum na rin na mas usable ngayon na iPhone is 120GB. So, 18,500 pesos yung iPhone 12 na 120GB. So, magdadagdag kayo ng 4 to 4.5 kasi may bawas pa naman yan. So, kung magsasacrifice naman kayo ng 4,000 for a smartphone na merong magagandang features na, di ba, mas upgraded, lahat ng mga features, maliit nga lang storage, 256 kasi yung tenor, di ba? Mas maraming features, kumbaga, na mo-offer, mas matagal pang magiging support ng iOS update. Siyempre, ako, mag-iipon na lang ako ng konti pa para makuha ko na lang yung iPhone 12 compare sa iPhone XR. Kasi yung iPhone XR, siya na yung nasa bottom list ngayon ng mga supported iOS devices when it comes sa OS update. Kaya next year is 20% chance or even lower pa nga yung chance niya to get the iOS 19. Pero iPhone 12 is 100% sure na masosupport pa yan ng iOS 19, mga J-Vlog. Ang isa lang masasacrifice sa iPhone 12 is yung battery. Eto, nire-real talk ko lang talaga. Mabilis talaga malobat ang iPhone 12 compare sa iPhone XR. Na-try ko na yan kasi I have both phones din naman this year. Yung ginagamit ko rin naman yung dalawang yan. And for me,
mas ano talaga rin eh, mas mabilis talaga malobat yung iPhone 12. Siguro dahil sa mas marami siyang features and I think 5G na kasi. And siguro dahil din sa 5G kaya mas mabilis humahatak ng battery yung iPhone 12 lalo na mababa lang yung battery capacity niya. Pero ito naman kasi, syempre mas older ang iPhone XR. Meron kasi kayo makukuha ang pre-love na sobrang degraded ng battery. So syempre, pag bibili kayo pre-love, nagdedepende na rin yan sa battery, battery life ng inyong smartphone. So mas older unit, syempre mas degraded ng battery niyang compare sa iPhone 12 na mas fresh pa ang kanyang battery compare sa iPhone XR kasi 2 years nga ang kanilang pagitan. So yon, for me, dito sa ating phone comparison, I'll go for the iPhone 12. Sobrang sulit siya. Pero kung ang last option nyo talaga is 15,000 pesos, tapos 256 ng 10R and 64 gig ng iPhone 12, kung storage kayo, go for the iPhone XR. Kasi iPhone XR naman is tulad nga ng sinabi ko sa earlier part ng ating video, is matagal pa yan masosupport. Is matagal pa masosupport ang iOS 18. Don't worry, hindi pa naman, kahit na hindi siya na-support ng iOS 19, na hindi nyo na magagamit yung iPhone XR. Take for example, yung mga iPhone 7 ngayon. iPhone 7 is still usable ngayon 2024, even though hanggang iOS 15 lang siya. Kasi iOS 15 is marami pang nasusupport yan ng mga applications. Kaya don't worry when it comes sa iPhone XR, magagamit nyo pa naman yan. Kung talagang habol nyo is in storage, syempre napakasulit na yan for as low as 13,000 to 14,000 pesos. Meron na kayong 256 gigabytes na iPhone XR. Ang laki ng storage niyan. Marami kayong malalagay. Kung making contents, making videos, syempre the camera of the iPhone XR is maganda rin. Support niya ang 4K video recording sa rear, 12 megapixel main, and karamihan din is mas piniprefer ang camera ng iPhone XR for making TikTok videos. Pero the iPhone 12 is okay yan. Napaganda rin ang camera niyan. Ay ginagamit ko rin yan for making contents before for TikTok. And maganda yung mga camera samples din and video samples ng iPhone 12. Lalo na very useful yung ultra-wide camera ng iPhone 12. For example, for taking videos. Tapos, meron kayong certain frame na i-shoot na kailangan na mas wider. Hindi nyo na kailangan i-pause yung video. Just turn to ultra-wide camera. Ganun kabilis lang yan for taking video sa iPhone 12. So, yon 15,000 budget, 2.5 storage ang habol nyo, go for the iPhone XR. Don't worry, okay pa yan. Pero kung talagang features, future-proof smartphone ang habol nyo, 64GB of the iPhone 12, tulad na sinabi ko, hindi na siya recommended sa mga heavy users. Pero ito naman na maganda, meron namang solution ng storage. Even though meron ka lang 64GB, just subscribe to iCloud storage. 50 pesos, meron ka ng additional 50GB of internal storage or 50GB of storage or cloud storage. Per month yun mga ka-J-Vlog. Per month po ang subscription sa iCloud. So kung gusto nyo ng ganun, talagang 15,000, ayun, makakatipid naman kayo sa 64GB, tapos mag 50 pesos na lang kayo ng iCloud storage. Or meron kayong OTG, kung full na yung storage nyo when it comes sa mga photos, pwede nyo naman yung OTG yan right away sa inyong mga smartphones. So ito yung side-by-side comparison ng iPhone 12 and iPhone XR. So syempre sa iPhone 12 is box type, mas lighter. Pag hinawakan nyo ng pareho to, mas lighter, di hamak yung iPhone 12, mas smaller form factor siya. Box type, mas slim siya compare sa iPhone XR. So syempre sa iPhone 12 is box type na siya. And sa iPhone XR, syempre ito yung curve pa yung kanyang side. Same lang naman na aluminum yung katawan nitong dalawang smartphone na to. So ayan siya. Sa likod is parehong glass yung kanilang back cover. Pero sa iPhone 12, kung makikita nyo, dual rear camera system, tapos single camera dito sa iPhone XR. Pareho na dito yung flash, di hamak na mas malaki yung flash ng iPhone 12. Meron tayo parehong mic dito. Mas malaki rin yung mic ng iPhone 12, so mas better yung mga component ng iPhone 12 when it comes sa camera, mic, and flash. So, 2 years ang kanilang gap din, of course. So, iPhone 11 ang nasa gitna nila. Parehong base model to. So, sa right side, is nandito yung kanilang power button. Sa left side, is nandito yung ring and silent toggle and yung volume rocker. Sa baba naman ng smartphone, parehong nandito yung kanilang microphone and yung lightning port. So, explore natin yung camera nitong dalawang smartphone na to. So, sa iPhone XR, syempre wala tong 0.5. So, ayan, sa iPhone 12 is meron siyang 0.5.
Meron tayo, wala ring, may zoom din tong 10R pero iba yung pagka-zoom nito, yung gaganyan nyo. So, ganyan. Tapos sa 12 is hanggang 5 times zoom. Ayan. I think 5 times din sa 10R kasi walang nakalagay. Sa video, pareho lang yan na 4K, 60, 4K 60. Ang likod, parehong merong slow-mo and time-lapse. Sa front cam naman, yung front cam ng iPhone XR, wala siyang slow-mo. Pero sa 12 meron. Sa video naman ng XR hanggang HD 720, HD 1080p lang. So sa front cam ng iPhone XR hanggang Full HD 1080p lang, sa iPhone 12 is 4K video res. So napakaraming mga ganda ng features na dito sa iPhone 12 and napakalinaw ng camera ng iPhone 12 mga ka-J-Vlog. So syempre mas dihamak na mas maganda or better ang camera ng iPhone 12 compare sa iPhone XR. Pareho din na merong portrait pero ang portrait, ayan. And of course, panorama. So yon sa ating phone comparison, ulitin ko, clear winner si iPhone 12. Kung talagang gusto nyo masulit ang inyong hard-earned money or talagang matagal nyo pinag-ipunan yan, syempre go na kayo sa smartphone na mas future-proof na at mas matagal siyang magiging relevant sa market. So yan mga ka-J-Vlog again. Kung interested kayong bumili ng mga iPhone sa Greenings, doon lang tayo sa mga nire-recommend kong shop kay Ate Mayet, Ate Annette, and Ate Malin. Yung kanilang mga Facebook pages sa description box, i-check nyo na lang po. At sabihin nyo lang na panood nyo sa vlog, automatic yan. 500 pesos cash discount ang ibibigay ng mga shop na yan.